Magandang araw po sa lahat. Ngayon naman ay ating itutuloy ang pagbabasa ng Biblia. Sa pagkakataong ito, bago tayo magbasa, tayo ay manalangin. Ipikit natin ating mga mata at iyo po ang ating mga ulo at damahin natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Purihin ka Ama, purihin ka Panginoong Hesus, purihin ka O God. Lord, maraming salamat po sa pagkakataong ito na minsan pa ako naman ay magbabasa ng iyong magandang balita. Panginoon ko, tulutan mo po Lord God na ang bawat isang nakinig, bawat isang nanonood Lord, ay hipuin mo ang kanyang puso't isipan na maunawaan po ang lahat Lord. At tulutan mo Ama na maihayag ko ang iyong magandang balita na naayon po sa iyong kalooban. Bigyan mo po kami Panginoon ko ng wisdom na maunawaan at higpitan mo Lord ang aming pananampalataya. Ito pong lahat ay aking samot-dalangin sa isang Panginoon Hesus. Amen at Amen. Ngayon naman ay ating itutuloy ang pagbabasa ng Biblia. Isang araw ng pamamahinga, nagdaraan sina Jesus sa isang triguhan. Ang kanyang mga alagad ay pumitas ng mga trigo, kinuskus sa kanilang mga kamay at kanila itong kinain. Bakit kayo gumagawa ng ipinagbabawal ng kautusan ng pamamahinga? Tanong ng ilang Parisiyo. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang minsang nagutom sila ng kanyang mga kasama? Di ba't pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog na bawal kainin ni numan maliban sa mga pari lamang? Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama at sinabi pa ni Jesus, ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng pamamahinga. Noong isa pang araw ng pamamahinga, pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Doon ay may isang lalaking paralisado ang kanyang kamay. Sa hangad ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Parisiyo na magkaroon ng maiparatang kay Jesus, binantayan nila si Jesus upang tingnan kung siya ay magpapagaling ng may sakit sa araw ng pamamahinga. Subalit alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya sa lalaking paralisado ang kamay, halika, tumayo ka rito. Lumapit ang lalaki at tumayo nga roon. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga tagapagturo ng kautusan at mga Parisiyo, tatanungin ko kayo, alin ba ang naaayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Tiningnan niya isa-isa ang mga taong nakapaligid at pagkatapos ay sinabi sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat nga ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Nagngit-ngit naman sa galit ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Parisiyo at pinag-usapan nila kung ano ang maaari nilang gawin kay Jesus. Nang panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang bundok at magdamag siyang nanalangin sa Diyos. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad. Mula sa kanila at ay pumili siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol. Sila ay sina Simon na pinangalanan niyang Pedro, si Andres na kapatid nito, sina Santiago, Juan at Felipe, Bartolome, Matthew, Thomas, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Pagbaba ni Jesus, kasama ang mga apostol, nadatnan nila sa isang patag na lugar nang marami ang kanyang mga alagad. Kasama ang napakaraming taong buhat sa Judea, Jerusalem at mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling nga sila ni Jesus, pati na rin ang mga pinapahirapan ng masamang espiritu. Sinisikap ng lahat ng may sakit na makahawak man lamang sa kanya sapagkat may kapangyarihang
nanggagaling sa Kanya na nagpapagaling sa lahat. Tumingin si Jesus sa mga alagad at sinabi, "Pinagpala kayong mga dukha sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Pinagpala kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Pinagpala kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y magsisitawa. Pinagpala kayo kung dahil sa inyong pagsunod sa anak ng tao ay kinapupuutan kayo. Pinagtatabuyan at nilalait ng mga tao at pinaparatangang kayo ay masama. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung gayon ang nangyari sa inyo, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang mga ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit kahabag-habag kayong mga mayayaman ngayon sapagkat natamasa na ninyo ang kaginhawaan. Kahabag-habag kayong mga busog ngayon sapagkat kayo'y magugutom. Kahabag-habag kayong mga tumatawang ngayon sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Kahabag-habag kayo kung kayo'y pinupuri ng mga tao, ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga huwad na propeta. Subalit sinasabi ko sa inyong mga nakikinig sa akin, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Pagpalain ninyo ang sumusumpa sa inyo at ipanalangin ang mga nang-aapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, huwag mong ipagkait ang iyong damit. Bigyan mo ang bawat hubingi sa iyo, at kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. O narinig natin mga kapatid, mahalin daw natin ang ating mga kaaway at ating ipananalangin. Lalo higit sa lahat yung mga nang-aapi sa atin, yung mga sumusumpa sa atin, nararapat talaga kapatid ay atin silang ipananalangin. Dahil wala sa atin ang paghihiganti. Kay Lord ang paghihiganti. Manalangin lang tayo mga kapatid. Ipanalangin natin na nawa ay kalugdan din sila ng Panginoon, na sila ay magbago at sila naman ay katulad natin, na sila din ay in the near future, sila din ay mag-share ng gospel dahil makikita nila ang kaluwalhatian sa iyong ginagawa. Yes kapatid, yung mga taong nanlalait sa atin, yung mga taong na kumbaga para ba tayong minamalait, ipagpipray natin sila mga kapatid at gawa natin sila ng mabuti. Sa likod ng kanilang ginawang masama sa atin, balikan natin ito ng mabuti kasi sa ganung paraan sila ay mapapahiya kapatid. No? Kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? O diba? Tama nga naman. Kung ang nagmamahal lang naman sa atin ang ating mahalin, wala na tayong pagpapala kapatid kasi natanggap na natin yun eh. O diba? Ang mga makasalanan man ay nagmahal din sa mga nagmamahal sa kanila. O diba? Hindi tayo naiiba kapatid. Kasi ang makasalanan din naman ay minahal din naman nila yung nagmahal sa kanila. Yung nagbigay sa kanila ay binibigyan din nila. Kaya ano bang kaibahan natin kung hindi tayo magmahal sa mga masasama? Diba? So, ganun mga kapatid, ang iganti natin sa mga masama ay kabutihan para makikitaan or makita sa atin ang kaluwalhatian ng ating Diyos Ama nang nasa langit. Kung sa mga gumagawa lamang ng mabuti sa inyo ang gagawa ninyo ng mabuti, anong pagpapala ang nararapat sa inyo?
kahit ang masasamang tao ay gumawa rin yan. At kung ang makababayad or makakabayad lamang ang inyong pauutangin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masamang tao ay nagpapautang din sa kapwa nila masama, sa pag-asang sila'y mababayaran. Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Magpahiram kayo na hindi umasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos, sapagkat siya'y mabuti kahit sa masama at sa mga hindi marunong magpasalamat. Maging mahabagin kayo tulad ng inyong ama na mahabagin. Mahal kapatid, yun ang turo ng ating mahal na Panginoon, na mahalin natin ang ating mga kaaway. Kasi ano nga ba, kung ang ating mahalin lamang ay yung nagmahal sa atin, ganun din naman ang mga masasama. Minahal din naman nila ang mga nagmahal sa kanila. At kung bibigyan din man natin ang yung nagbibigay sa atin, ganun din naman ang mga masama. Binibigyan din naman nila yung kanilang kapwa masama, kasi sa umaasang sila din naman ay bibigyan. O di ba? Sabi ng ating mahal na Panginoon, pahiramin din natin yung hindi makabayad, kasi nga ganun din naman ang mga masama, nagpapahiram din. So dapat mga kapatid, naiiba tayo. Naiiba ang anak ng ating Diyos na Ama, na makikita sa ating pagkatao ang kanyang kaluwalhatian para magkaroon tayo ng gantimpala sa langit. Kaya yun, atin daw ipanalangin ang mga may galit sa atin. Yung mga nangagalit sa atin, ipanalangin natin. Yung mga sumusumpa sa atin, yung mga taong may masamang nagawa sa atin, ipanalangin lamang natin kapatid. Wala tayong karapatan gumanti. Ang Diyos na Ama na ang bahala doon. Kailangan tayo ay mag-iilaw. Paano ba nila makikita ang ating ilaw kung ang ating ginagawa ay katulad din sa kanila? O di ba? Amen po ba kapatid? Kaya dapat ay sundin natin ang kalooban ng ating Diyos na Ama upang magkaroon tayo ng gantimpala sa langit. Malaking gantimpala ang nag-aantay sa atin kapatid. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan. O yun mga kapatid, di ba? Huwag daw tayong magsihatol at huwag tayong magparusa, kasi kung ating gagawin yan, gayon din ang gagawin sa atin, mahal na kapatid. Salita yan ng ating Diyos na Ama, at ang ating Diyos na Ama ay tapat at totoo sa kanyang mga sinasabi. Kaya huwag tayong magja-judge, huwag tayong manghusga. Wala tayong karapatan mga kapatid manghusga, at huwag tayong magpaparusa. Wala sa atin ang pagparusa. Amen po. Magpapatawad kayo at kayo'y patatawarin. O di ba? Lagi yang hinihingi ng ating mahal na Panginoon. Lagi niyang pinapangaral yan sa ating mga ninuno, sa mga Israelita, na tayo ay magpapatawad sa mga nangagkasala sa atin, para din naman tayo ay patawarin ng ating Diyos na Ama na nasa langit. Magbigay kayo at kayo bibigyan. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin panukat sa inyo. O di ba kapatid? Kaya pag tayo ay nagbigay, dapat siksik, liglig at siksik-liglig na biyaya para ang bumalik sa atin ay sobra-sobra nag-uumapaw na biyaya. Mahal na kapatid, yan ang sikreto mga kapatid.
O di po ba? O kasi sabi nga, di ba, kung ano ang ating binibigay, ay yun din ang ibigay sa atin. Ano ang takal na ibigay natin, ay yun ang babalik sa atin. Kaya sobra-sobrahan na natin, damihan na natin pagbigay para marami din ang maibalik sa atin na pagpapala. Tinanong sila ni Jesus ng patalinghaga, maaari kayang mag-akay ang isang bulag ng kapwa niya bulag? Pareho silang mahuhulog sa hukay kapag ginawa nila ang ganun. Walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro, ngunit matapos maturuang lubos ang alagad ay makakatulad ng kanyang guro. Bakit mo pinapansin ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang truso na nasa iyong mga mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, kapatid, hayaan mong alisin ko ang iyong puwing, gayong hindi mo nakikita ang trusong nasa iyong mga mata? Mapagkunwari, alisin mo muna ang truso sa iyong mata nang makakita kang mabuti. Sa gayon, maalis mo na ang puwing ng iyong kapatid. Kaya mga kapatid, huwag tayong mapanghusga, o di ba? Kasi malinaw na sinabi ng ating mahal na Panginoon na paano mo matanggal ang nakabara sa mata or yung sa mata ng iyong kaibigan kung truso ang nasa iyong mata. Wala kang makikita, kapatid. O di ba? Kaya wala tayong dalahilan, mga kapatid, na manghusga. Alisin, sabi nga ng panghal na Panginoon, alisin mo muna ang truso sa iyong mata nang makakita kang mabuti. O di ba? Kasi mga kapatid, baka ikaw nanghusga ka sa iyong kapitbahay na ganito, ganyan siya, napakarami. O ba, naku kapatid, ikaw pala ay mas higit na makasalanan na hindi lang lantad ang iyong ginagawa. Mag-ingat tayo, mahal na kapatid. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at wala ring masamang puno na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat puno sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi makakapitas ng igos sa matitinik na halaman, unang ubas ang mga dawag. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang punong or pusong sagana sa kabutihan, samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan, sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Totoo yun, mga kapatid. Makikita mo ang laman ng puso ng isang tao sa pamamagitan ng pananalita. Mababasa mo kung siya ay punong-puno ng pagmamahal. O di ba? Dahil sa kanyang pananalita lamang, kapatid, ay makikita mo kung ano ang nilalaman ng puso ng isang tao. O di, amen po ba? Bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko. O di ba? Nagagalit ng ating Diyos na buhay. Bakit kayo tumawag ng Panginoon, hindi naman pala tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. Nakakahiya, di po ba? Sasabihin ko sa inyo kung ano ang katulad ng taong lumalapit sa akin. Nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Siya ay katulad ng isang taong humukay ng malalim at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at bumugso ang tubig, hindi natinag ang bahay na itinatayo sapagkat matibay ang pagkakatayo nito. Ngunit ang nakikinig naman ng aking mga salita at hindi tumutupad nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay ng walang pundasyon. Nang bumaha at bumugso ang tubig sa bahay na iyon, kaagad itong bumagsak at lubusang nawasak. Naunawaan ba natin, kapatid, ang dalawang uri ng taong nagtayo ng bahay, na yung isa ay naghukay ng malalim at ang
ang nilagan ng pundasyon ay pundasyong bato. Kaya kahit dumating man ang bagyo, ang unos, ang tribulation ng buhay, ay hindi nawawasak ang kanyang bahay. Hindi siya lumagapak. Bakit? Pinanampalatayaan niya ang salita ng Diyos. Naniwala siya at kanya itong sinunod. Hindi katulad ng isang tao na nagtayo ng isang bahay na walang pundasyon. Nakinig nga siya ng salita ng Diyos pero hindi naman sumunod. Kaya nung dumating ang bagyo, nung unos, o diba, bumugso yung malaking unos, malaking bagyo, biglang nawasak ang kanyang bahay. Bakit? Walang pundasyon. Katulad tayo noon, mahal na kapatid. Pag hindi tayo nanampalataya sa salita ng ating Diyos na Ama, pag hindi tayo naniniwala at hindi natin sinunod ang kanyang mga salita, katulad tayo ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Pagdating ng tribulation, pagdating ng kapighatian, pagdating ng pagsubok, wala. Bagsak tayo. Dahil, bakit? Walang pundasyon. Kaya mag-isip-isip na tayo, kapatid. Dapat nating panghawakan ang salita ng ating mahal na Panginoon. Magbasa tayo ng Biblia para meron tayong panlaban pag dumating man ang pagsubok sa ating buhay. Dahil araw-araw talaga meron tayong masasagupa na labanan. Habang may buhay, meron tayong labanan sa mundong ibabaw. Ang salita lang ng ating Diyos na Ama, ang pangako ng ating Diyos na Ama ay ang siyang ating magiging gabay, magiging taming para tayo ay manatiling nakatayo, para ay nanatili tayong nakapaglaban. Meron tayong armas na makipaglaban sa hamon ng buhay. Amen po. So yun lamang po mga kapatid. To God be all the glory hanggang sa susunod nating pagbabasa ng Biblia.